So yun, what's up mga Kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel. Ang layo ng mic ko. Welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue dito sa Pilipinas. So pag-usapan natin to, ito na naman. Basahin natin ha. Maraming Dabarkads ang nagwo-worry dahil akala nila ay binuwag na ang jowa Pau. Dahil nga po si Paulo Ballesteros nga ho ngayon ay hindi nakikita ho sa Itbulaga. No. So bukod po daw sa pagkawala ng kanyang nanay, kasi nung kamakailan lang po ay ito po ay pumanaw. Ngayon nagtataka ang mga Dabarkads sa bakit hindi pa rin nagbabalik si Paulo Ballesteros. So yan ang aalamin natin yan dito sa ating video, no? At syempre, bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakisubscribe na rin po ang aking second channel, the J. Guevara Official. So gumawa ako ng channel para sa iba pang mga viral issue dito sa Pilipinas. So unahin natin to, no, muna itong video na kung saan ay Paulo Ballesteros nag-resign na sa Itbulaga. Ewan ko kung gaano ka totoo po ito, no? So titignan natin kung gaano ka totoo to. Mula sa ilang kapamilya page na kung sa TV form. Na nga naman, ng tungkol CBN sa TV5 panoorin natin. Masagasaan dahil sa pumutok na balita kahapon mula sa ilang kapamilya page na kung saan ay ang ABS-CBN umano at ang GMA ay may collaboration na magaganap na siyang makakaapekto pala sa kontrata ng ABS sa TV5. Nako, gulo ito. Kaya naman mamaya lilinawin natin yan kasi nagkalat na naman ang balita niyan sa iba't ibang social media platform. Bukod pa nga dyan, atin ding pag-uusapan ng tungkol sa isang host ng Itbulaga na higit isang linggo na pong hindi nakikita. May nakita akong post sa isang Jowa Pau fan page na kung saan ay nag-aalala siya kay Paulo Ballesteros. Ano daw ang nangyari kay Paulo? Nag-resign, nagkasakit, or nagtampo daw ba? Dahil nakakaalarma na nga naman ang matagal na hindi pagkakakita sa kanya dyan sa Itbulaga. So mamaya tatalakayin natin ang tungkol dyan at bukod pa nga dyan, atin ding pag-uusapan ng tungkol sa pagdagsa ng advertisers ng Itbulaga kanina. For February 21, 2024, ang total ads po ng Itbulaga ay 81 TV ads. Gap 1, 26 TV ads po ang pumasok. And then on Gap 2, 25 TV ads. Gap 3, 30 TV ads. Yan ang legit. So, ang total ay 81 TV ads po. At pagdating naman sa total duration ay 29 minutes and 40 seconds. So, pasok sa banga ang ads count at ads duration. Walang yan, dun sa kabila yung mga ads count dun eh. Gap 1, 59 ads. Gap 2, 100 ads. Gap 3, 45 ads. Gap 4, may Gap 4 ba? Walang niya eh. Pati yung ratings eh, ayop na eh. Ng Itbulaga, isama pa po ang sponsors sa loob ng naturang show na talaga namang napakarami. Samantalang itong si kapatid Christopher Mi naman po ay may buwelta na po sa inilabas na statement ng abogado ni Dominic Roque. And ayon nga po dito sa post ng News 5, may mga nilinaw ang kolumnistang si Christopher Min tungkol sa mga naging pahayag niya sa hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque. Isa-isa rin ng kolumnista ang kanyang mga sinabi tungkol kay Dominic na mariing kinondena ng kampo ng aktor dahil sa pagiging malesyoso at umano'y papanirang puri. Ito po ay patutunayan ko mula ng salatin ko po ang issue ng breakup ni Bea Alonzo at Dominic Roque ni isang banggit po ng pangalan nitong Mayor Bullet Halusos ay hindi ko binitawan. Giit ng kolumnista. Anya hindi niya pinangalanan ang politikong sangkot sa issue dahil mas magandaan niyang sa aktor mismo ito manggaling.
So wala naman po palang pagbanggit ng pangalan itong si Nanay Christy Fermin na trigger lang gawa ng ibang vlogger na kinakrop daw yung video niya na kung saan ay hindi malalaman ng iba kung ano ba yung nasa likod ng crop video na yon. Kaya ang pinag-iinitan ngayon ng side ni Dominic Roque ay si Nanay Christy Fermin. Wala pang pahayag ulit sa kampo po ni Dominic Roque sa statement ni Nanay Christy. At least, nalinaw na po yung side ni Nanay Christy Fermin patungkol dito sa inilabas na statement ng abogado po ni Dominic Roque para malinaw lahat, di ba? Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol sa kontrata po ng ABS-CBN sa TV5 na maaring masagasaan rather dahil sa isang balitang pumutok kahapon na siyang nagmula sa ilang mga kapamilya page mula umano kay OG Diaz na vlog na kung saan ay may collaboration umano ang ABS-CBN at GMA sa PBB po, no? Kung inyong matatandaan, pumirma po ng kontrata ang ABS-CBN sa TV5 at ang kontrata nito ay until 2028 pa po. Meaning, kung matuloy ang collaboration ng ABS-CBN sa GMA, maapektuhan ang kontratang pinirmahan ng ABS-CBN sa TV5. Meaning, hindi pwede na yung PBB ay hindi pwedeng i-airy po sa GMA or sa GTV kasi nga may agreement ang ABS sa TV5. Lahat ng prime time na content ng ABS ay nasa TV5. Katulad na lang ng inilabas na statement ng isang kapamilya page. Sabi niya, saan mo gustong mapanood ang PBB? Forward natin guys, ano natin doon kay Paulo. Fans ang nag-aalala ng isang host ng Itbulaga na matagal na po natin na hindi nakikita. Yes po, si Paulo Ballesteros ang ating tinutukoy. Maraming mga Jowa Pau fans ang nag-aalala po sa kanya kasi higit isang linggo na po siyang wala sa Itbulaga at hindi nakikita. Maging ang fan page na laging nag-update ng kaganapan sa Jowa Pau ay nag-aalala din po kung ano ba ang nangyari kay Paulo Ballesteros. Kung nag-resign na daw ba, may sakit, or nagtampo, or nagluluksa pa po. Marami na po talaga ang nag-aalala sa kanya at lahat nagtatanong kung bakit matagal na siyang hindi nakikita dyan sa Itbulaga simula po nang pumanaw ang kanyang lola. So nakita natin siya ilang beses matapos nun, wala na pong sumunod. So ayun nga po dito sa Jose Wally Paulo na page, sabi niya sa post niya 19 hours ago, sabi niya, whatever happened to Paulo? Nag-resign ba? O nagkasakit? Nagtampo? Still in mourning? Missing him so much. Hashtag Miss Yui Paulo. At kung magbabasa po kayo, malabo naman na magtampo si Paulo Ballesteros sa pasensya na, baka mali yung bigkas ko malabo naman magtampo si Paulo sa TBJ kasi wala namang ginagawang pangit ang TBJ kay Paulo. Maaari talaga siguro din ito yung about po dun sa pagkamatay ng nanay niya ba yun or lola niya. O hindi naman ganun kadali mag-move on kapag nawalan ka ng mahal sa buhay. Diba mga kadabarkads? Tsaka huwag kayo masyadong magpapaniwala sa mga issue, sa mga napapanood nyo ng mga videos dyan, lalo't sa mga pa-fake news na mga video. Huwag kayo masyadong magpapaniwala dahil mas paniwalaan nyo po yung mga TBJ defenders at ang Tito Vic and Joey ko sakaling maglalabas sila ng ng tungkol dito, no? Hindi naman ganun kadali mag-move on pag nawalan ka ng mahal sa buhay, na ba naman yan? Okay, ito, play natin. Sa comment section niyan, ito po yung nakasulat, no? Jose Wally Paulo. Pati si Paulo Ballesteros absent na rin, 1 week na. And then may comment, di lang 1 week. Kailan po siya babalik? Miss you idol, nakakamiss po yung kakulitan mo, balik ka na. Nalulungkot pa rin siya kasi namatay yung pinakamamahal niyang lola. Kaya lola. po hindi pa siya pumapasok. Lola pala. We love you always, Jowa Pau. Sana bukas pasok na siya. Live sana Itbulaga. So ilan lamang po yan sa mga komento ng nakakamiss kay Paulo Ballesteros. Pero kung ako po ang tatanungin, hindi na... So yun panoorin nyo na lang yung full video kay Ders. Nga mga Dabarkads, alam nyo, syempre, marami din talaga nagtataka ng mga Dabarkads ba't wala pa rin si Paulo. No? At hindi talaga din kompleto ang Jowa Pau kapag walang Paulo Ballesteros. So, parang Tito Vic and Joey lang yun pag wala si Joey De Leon, kulang ang TBJ. Ay, ganun.
Kapag wala si Tito Soto, parang kulang. Pag wala si Bossing Vic, parang kulang. Ganun lang yan din sa Jowa Pao, di ba? Pag wala yung isa, medyo boring, medyo hindi naman sorry sa word sa boring. Hindi naman totaling tawag dito. Hindi naman totally na boring, no? Yung parang may kulang lang talaga. No? So, ito, balikan na rin natin tong mga sentimento ng ibang mga vlogger na mapatungkol dito sa di umano ay pagtraidor ni Paulo Contis tuloy. Paulo Ballesteros sa TVJ nung paghawi sa kanya, no? Wala lang, lang natin, ibalik lang natin tong video na to na yung sinagot niya nga kasi dito minsan nakikita yung mga comment na sabi niya ay baka yung kaya pala siya hinawin ni Bossing Vic, kaya pala umalis na lang ganito ganyan. Yun yung pinapakalat ng kabila, so panoorin natin to. Nakita maraming mga interpretation yung pag-goodbye at nakita natin yung isa kay Paulo, zoom in ka, parang lumapit ka ata kay Vic, tas tinabig ka ba talaga noon? O parang ka daw. minake up ng TikToker? Na TikToker? Ano yun? Ano tinabig? Yung kamay, parang nung lumapit ka daw, nung pag-zoom in, nag-freeze frame, tapos nun, hindi na, parang ganun yung ginawa, ito yung gesture. Oo. Ay. So, subject na information ngayon, so at least, pwede mong linawin, ano yun? Yun, hindi ko alam. Ngayon mo na naman lang nalaman yan. Ngayon mo na naman nalaman. Bakit napapaliwan? Si Bossing Pool dyan. Bossing Batata, nasa Cebu pa ata, nakauwi na ba? Pwede wala tinapek, yung tapek na parang ganyan, sa brother. Kasi palapit si Raisa May, diba? Diba ito, in-explain ka pa? So parang si Raisa May yung kukunin niya, biglang dumating si Pao. So tinapik na gano'n. At hindi naman siguro inside niya. Correct. Totoo. Ganun. Pero ang dami lang talagang lumalabas na interpretation sa social media. Oo, kanya-kanya nila. Ano lang yun, minali lang ng social media yung pagkatingin nila doon sa video. Pero kahit din naman ako, kasi papalapit nun si Raisa, yung attention ni Bossing Vic nakatutok kay Raisa. So paglapit ni Paulo, hindi niya napansin. Aabutin niya pa naman pa sana si Paulo sa pagyakap. Kaso nangyari, natapik niya. Lumagpas na kasi si Paulo dun sa may balikat niya. No, kaya ako wala akong nakikita din pangit doon. Na ano ko rin yun yung video na yun. Baka daw si Paulo, maraming pinagbintangan ng traidor. Minsan gawa natin ng mga video yan puro sa mga yung lahat na lang nag-traidor kasi marami. Yung music hero, ano ba yun, nakalimutan ko. Yung kaya si Alan Kay, si ganito ganyan, marami silang pinagbintangan ng mga traidor daw. Thank you very much. Na kahit na wala naman talaga, no. So ito, basahin natin to. Ito yung pinaka main topic natin, yung about sa about dito sa tag dito. Ito yan, makikita nyo dyan sa screen. Maraming dabarkads ang nagwo-worry dahil akala nila ay binuwag na ang Jowa Pao sa Itbulaga. Kalukuhan to. Hindi mabubuwag yan. So ito, Paulo Ballesteros nawala sa Itbulaga. So ito yung mga maraming dabarkads sa nagwo-worry dahil akala nila binuwag na ang Jowa Pao sa Itbulaga. Ilang linggo na kasing hindi napapanood sa TV Noontime Show ang isa sa mga miyembro ng trio na si Paulo Ballesteros. Kasi nga naman daw as usual ay ilang araw lang kapag absent sa show si Paulo, pero this time nga raw ay ilang weeks na siyang hindi napapanood
ang jowa pa naman ng isa sa inaabangan lalo kapag sugod bahay mga kapatid ang segment. Tapos wala nga si Paulo. Maski ang mga netizen ay hinahanap siya at hindi na nakatiis kaya nagpost na sila sa X dating Twitter at tinag nila ang official account na Itbulaga. Say ng netizen, kailan po babalik si Paulo Ballesteros? So ito pa. Reply, walang clue. Reply naman ng X account ng Itbulaga, ayon sa nakalat naming chika ay ongoing daw ang shoot ng third season ng Drag Race Philippines. Kasi alam naman din natin na si Paulo Contis isa yan sa mga drag race, di ba? Oo, isa sa pinakamagagaling na manggaya ng mga Hollywood star yan. Ito, okay. Kung saan si Paulo ang host at mapapanood ng araw ito later this year sa mga stream platform. Busy pala. Okay, busy pala si Paulo. Kaya naman pala. Oh. So, magiging host pala siya ng Drag Race Philippines. Maski nga ang isa sa main judge na nagsasabing drag competition na si Kalad Karen ay ilang gabing wala sa primetime news program na Frontline Pilipinas at noong Miyerkules nga lamang nakabalik. Sa post nga ni Kalad Karen sa kanyang Instagram story ay na-miss niya raw ang mga kasama niya na nagsasabi kasama niya sa nasabing news. Yes. Samantalang gusto muna raw mag-focus ni Mama Pau sa nasabing drag show kaya minabuti muna niyang hindi lumabas sa Itbulaga. Tama naman kasi makain nga ng oras ang pagme-makeup, pag-aanda sa look niya bilang isang drag queen kaya malabo talaga siyang makapag-Itbulaga muna. Yan ha. So yun pala yung tag dito dahilan ni Paulo Ballesteros ba't hindi siya nakikita sa Itbulaga. Tsaka huwag ko kayong magpapaniwala dun sa mga fake news. Ewan ko ba hindi naano ko dun sa mga pro page sa kabila na palaging yung mga sila nag-aabang sila ng mga may tatanggalin. Hindi nila inaabangan na yung show nila magsasarado na. No, hindi nila inaabangan yun. Ay, nako. Ewan ko kung may rin tayo dito Natatawa ako dito sa isang video na to hindi. Sa susunod na lang na vlog to. Basta yun po mga kadabarkads, huwag ko kayo magpapaniwala sa mga fake news at wala pong tinatanggal ang Tito Vic and Joey. Sa dahilanan nga po, alam naman natin na kapag isang artista ay pumasok po or makasama ng Tito Vic and Joey sa Itbulaga ay talagang buhos po ang biyayang nangyayari. Katulad niya kay Paulo, marami siyang endorsement, mga show, yung katulad niya yung Drag Philippines na yan. So alam naman natin na isa siya dyan sa talagang kilalang personalidad dyan sa drag queen na yan, sa drag queen ano ba to? Drag Queen Philippines. Kaya malabo yun. Tsaka yung bubuwagin ng jowa pa, malabo din yun. Ano ba naman kayo? Alam naman natin sa yung kapag sa oras na etong Tito Vic and Joey ay nag-retired na sa pagiging host baka nga isa sa mga napupusuan dyan ng mga netizen na napapalit sa kanila ay yung jowa Pau. Paulo Ballesteros, Wally Bayola, and Jose Manalo. Tsaka ako, kahit din naman ako, kulang talaga. Pag walang jowa pa, kulang ang Itbulaga. Talagang minsan nang mapapansin natin na nagdadala ng show, hindi, lahat naman sila nagdadala ng show, pero alam niyo yun, laging may kulang may nahanap-hanap tayo. At yan, pag wala si Paulo, alam naman natin kung gaano kalakas din kung gaano tayo napapatawan ni Paulo. So marami talaga din naghahanap mo. Tsaka yung dating na mga na sinabi ko about dito sa issue na to,
Eh sabi ko baka nagluluksa pa rin kasi kakamatay lang ng lola ni Paulo, no? So maaaring doon, kaya nililibang-libang niya rin ang sarili niya bago siya sumampa sa Itbulaga. Kasi ang pangit din naman na syempre doon sa Itbulaga puro good vibes lang doon. Eh kung hindi mo pa kayang ngumiti, di ba? Dahil nga may pinagdadaanan ka. So parang ang pangit lang din. So yun, mag-shoutout muna tayo mga Kadaberkads. Yan, mega love shoutout sa kay Mami Teresa Arong, Mami Rena Baher, kay Armin Patricio, Ate Irene Patricio, kay Lori de la Rosa, kay Ate Rose Villapuerte. Ito, may rito. Ito, isa-isahin ko na kayo dito Tingnan natin, sing member. Yan, shoutout kay Andoy, kay Gandara, kay Brix Lawrence, there's TV, Francis Erica Bale, kay Greco Charlotta, kay Gairo Richards, kay Jocelyn, kay Mami Joaira, kay Johan Kyuntao, kay John Dave Garcia, kay Joshua Reinhardt Amolat, kay Joby Mendoza. Nandito rin si Juanito Velasco, boy kulit. Shoutout din kay Julie Chapa Castillo, kay Jong, kay Limuel Loterte, kay Mami Travelis, yan. Kay Labla Adeba, kay Mike Tambol Bernales, kay Mix Alden, kay Raven Ralph, kay Sagip Bulaga, at sa lahat ng legit Daberkads sa sumusuporta sa atin. At yan sa BMB ni Tita Messi na group niya, mega shoutout. At ayun, hanggang dito na lang yung video natin. Anong masasabi nyo at anong may kukomento nyo sa mga pag-usapan natin, no? Payag ba kayo na buwagin ng TBJ ang jowa pa? So ako, isa ako sa hindi papayag. Depende na lang kung may traitor sa isa sa kanila, pero malabo naman ho yun, no? So i-comment nyo lang po dyan sa baba, no? At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun na rin, maraming salamat sa walang umpay na suporta niya sa ating #1 na noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5 at soon na mapapanood na rin natin sa Meralco Theater. So yun, ingat po kayo palagi and don't skip ads kasi yan pong pag no skip ads nyo po ay napakalaking tulong po para sa akin at sa aming tinutulungan ni Kuya Chris MTV sa aming mga kababayan na kapuspalad. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.